Salamat po. Mag-like na po tayo kung ayaw nating mabaog. Ayan po, may mga kasama po tayo. Ito po, sundin ang konstitusyon, impeachment trial ngayon. May mga kasama po tayo. Ecumenical and Gathering and Forthwith March, Monday, June 9, 2025, 9:30 a.m. from Manila Center to the Senate Gate. Ito po ay iba pa po ito dito sa ating gagawin ng mga vloggers sa Lunes. Iba pa po to. Sila po ang Kalipunan ng Kilusang Masa, Tindig Pilipinas. Yan, mga kasama po natin yan. June 9 po sa may Senate, 7 a.m. to 8, 9. I think isang linggo po eh. Isang linggo po nandyan ang mga magrarally sa Senado. Bilang protesta po, lalong-lalo na po sa June 11. Sa June 11 po, kasi sa June 11 po sisimulan nila yung convene yung impeachment court. Ngayon sa June 11 po, kapag pinigilan nila ang impeachment at hindi nila talagang kinonvene, hindi nanumpa ang mga 19 Congress, ay malamang sa alamang malulusaw talaga ang Senado. Diba po? Kapag hindi nila kinonvene or pinasimulan ang panunumpa bilang impeachment court or hindi pa rin po binasa ang impeachment complaint ni Miss Jinky Luistro, may problema na po talaga. Okay. So, ito po, June 9, kung sino po available dyan, punta po kayo, harap po ng Senado. Meron po magsasagawa sa EDSA, pero dito po yung napagkasunduan ng mga vlogger sa harap po ng Senado, kung saan sa harap ng gate ng Senado, kakalampagin natin ang tatanga-tangang mga senador dyan. 我假出席习近平。 At gaya nga po ng hula ko kahapon, anong hula natin kahapon? Ateneo, Arellano, at Ateneo, Arellano, at FEU. Tama? Ateneo, Arellano, FEU. Tama ba ako? Ateneo, Arellano, FEU. Tama ba yung hula ko kahapon? Diba? Ayun ba yung sabi ko kahapon? Ateneo, Arellano, FEU. Diba? Tama. Hindi, yung lasal nga yung yung lasal nga yung yung lasal nga yung walang STI, Joel Di Pan. Tama. Oh, sabi ko sa inyo, tumama na naman si Nostroñolus. The Ateneo, tumama na naman si Nostroñolus. Yan, tumama na naman po tayo sa ating, tumama na naman si Nostroñolus.
tumama tayo sa Ateneo. The Ateneo School of Government issues a statement on the impeachment proceedings against VP Sara Duterte. Ayan po, sabi ng Ateneo, we stand for ethical leadership in public service. Tumama na naman tayo. We call on the Senate to fulfill its constitutional duty and to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Dispensing the case without the benefit of trial is dereliction of duty and a clear attempt to whitewash the accusations against a public official. Totoo naman po yun. Kasi pinapahirapan ng Senado ang mga sarili nila. Para lang mapagtanggol si Sara, pinapahirapan nila eh. Pinapahirapan nila. Eh kung idiretso nyo na yan, wala namang problema, kayo lang ang umiipit. Sinasabi na nga ng konstitusyon, ayaw nyo sundin, nagkandaleche-leche na nga tayo sa fourth week, ayaw nyo pa rin ituloy. Ano ba sabi? The impeachment process is sacred. Sagrado ang impeachment. Duty na obligasyon. Sagradong obligasyon ang impeachment. Enshrined in our Constitution. Na nasasaad sa konstitusyon natin. It is the primary mechanism to ensure that our elected official would remain faithful to their sworn duty to serve the public with dedication. Ito po ay mekanismo na ginagamit na upang siguraduhin po ang ating mga elected official ay totoong loyal at totoong tinutupad ang kanilang sinumpaang tungkulin sa publiko. Commitment and most importantly, integrity. Na may commitment sila sa publiko at may integridad silang hayop sila. Eto na, sabi ng Ateneo, pinapaalala namin sa mga senador that sila ay public servants at ang mandato nila ay nasa tiwala ng taong bayan. Nagdarasal kami na sila ay manatiling totoo ang institusyon ng Senado para sundin ang nasasaad sa konstitusyon na nagsasabi at inuobliga na ipromote ang democratic values at pagsilbihan ang pampublikong interes. At sa uli, convene the impeachment court right now. Court now. Ibig sabihin po, simulan na ang impeachment trial. Yan po ang talagang kasuya-suyasa na nangyayari ngayon. Nakakasulasok, nakakabwisit, nakakaasar, nakakabad trip na tayo po ay nilalansi-lansi ng mga hayop ng mga senador dyan. Wala naman po problema. At may nagsasabi sa akin, Yolo, grabe ka naman makahayop sa senador, yung idol kong si ganito. Kung idol mo ay talagang matino, huwag ka masaktan. Nasa sa'yo yan. Pero yung mga ibang senador dyan, hindi naman natin nilalahat, syempre. Pero mga hayop talaga yung mga senador dyan. Yung lahat, basta na kumampi, na itigil ang impeachment, hayop kagad sa atin yan. Ganun kasimple, pag kinampihan mo ang impeachment na ipatigil, hayop ka na agad. Diba? Basic na basic. Kasi bakit mo kakampihan ang pagpapatigil ng impeachment, kinakampihan mo na rin ang katiwalian sa loob at nilalaman ng konstitusyon. Dahil nasa loob ng konstitusyon yan. Ipurso mo immediately. Hanggang ngayon, nilalabog nyo, ilang buwan nyo nang nilalabag ang konstitusyon. Tapos nag-i-special request pa kayo.
What the fuck? Pakinggan natin to opinion ni Ito po ay hindi mahirap intindihin. Basta nagkaroon ng impeachment case, ano ang pasanin ng mga senador? Pasanin po nila at tungkulin maglitis at maghatol. Ang basic, di ba? Pero mo, umantong tayo na itong June. Ang basic lang, maglitis at maghatol. Pero bakit tayo nandito pa at wala pa nasisimulan? Kasi nga po, bobo ang ibang senador. Ayan. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo, bumoto tayo ng bobong senador. Bobo yung binoto natin senador eh. Kaya bobo rin ang pagkaintindi nila sa konstitusyon. Ang basic eh. Nakalagay sa konstitusyon, sabi ni attorney, maglitis at maghatol. Walang nakalagay doon, magpahinto. Dahil wala kang karapatang magpahinto ng impeachment. Kahit presidente, hindi pwedeng ipahinto yan. Kahit Supreme Court, hindi pwedeng ipahinto yan. Kahit kayong senador, hindi kayo pwedeng magpahinto dahil sabi sa konstitusyon, maglitis kayo at maghatol. Walang sinabing magresolusyon kayo at ipahinto, mga tolongges. At sa paglilitis at paghahatol, dalawalang tanong ang inyong sasagutin. Ang unang tanong, ito bang mga paratang kay BP Sara ay totoong nangyari? Yan po ang unang tanong. Yes! At ang pangalawang tanong, kung totoong nangyari ito ba ay humahantong sa tinatawag nating impeachable offense? Ito ba ay graft and corruption? Ito ba ay pagkakanulo sa tiwala ng bayan? Ito ba ay high crimes? Ito ba ay treason? Ito ba ay graft and corruption? Yes! Betrayal of the public trust? Iyon Yes! po nakalagay sa konstitusyon eh. Kaya Yes! kung napatunayang totoo ang ginawa, humahantong ba po ito sa mga nabigkas kong iyon? At kung ang sagot sa unang tanong, hindi pala nangyari, basura nyo na. Basura! Yun na agad. Akwit na. Pero kung sa unang tanong sinabi ay nagawa, ang susunod na sasagutin, impeachable offense ba? Baka ang napatunayang ginawa lang ni BP Sara nag-jaywalking. Oo. Tama. Hindi naman pala yung impeachable offense. Diba napaka-basic ng konstitusyon? Miski ordinaryong citizen ng Pilipinas, tayong mga ordinaryo, naunawaan natin eh. Spoon-feed na pagkakaintindi to. Litisin nyo. Ngayon, binibigyan na nga namin kayo ng partida. Litisin nyo, i-acquit nyo na. Diba mga libag, mga karayuma? May partida lang nga yung mga senador na dumidila ng betlog ng mga Duterte. Litisin nyo, i-acquit nyo na. Laliman natin ang Tagalog. Litisin nyo at gawin nyo, ipawalang sala nyo na si Sara. Ayun na nga yung partida namin sa inyo eh. Diba? Basta simulan nyo ang impeachment complaint. Simulan nyo ang hearing. Diba? Tapos, pag simula ng hearing, sa dulo ng hearing sabihin nyo, walang sala si Sara. Eh di tapos. Yun na yung partida namin sa inyo. Pero hindi nyo pwedeng gawin, hindi pwedeng mag-impeachment. Hindi po pwede yun. Kailangan nyo maging transparent sa taong bayan. Nakita na namin ng ibang ebidensya. Nakita na ng taong bayan ng ibang ebidensya. So formality na lang tong impeachment. Formality na lang to. Formality na lang to sa taong bayan. Bakit kamo? Nakita na namin ang ebidensya, kaganapan, sitwasyon dito. Dahil formality na susunod tayo sa konstitusyon, iaakyat ngayon
sa Senado. Dahil ayun ang nasasaad sa saligang batas. Binirod, thank you pare. Diba? Kasi ayun po ang nasasaad sa saligang batas, although alam na natin ang nangyari, alam na natin ang ginawa, alam na natin ang nawawala, alam na natin ang totoong ginawa. Pero, base sa konstitusyon uli, kailangan iakyat sa Senado. Tapos, pagdating sa Senado, yung mga nalalaman ng taong bayan, biglang sasabihin nyo, hindi pwede mag-impeachment. Tama ba yon? Diba? Oh, nag-jaywalking lang pala eh. Bakit nyo pinapa-impeach? Or Oh, diba? nanuntok ng sheriff. Naduntok lang ng sheriff. Bakit nyo pinapa-impeach? Hindi naman impeachable offense yun. Di ba? So ganun po, ganun lang. Napakasimpleng intindihin, di ba po? Kaya ako nagtataka dito sa lahat ng mga senator na to. Lahat, hindi po ako pumipili. Whether kaalyado ni Sara Duterte o kalaban ni Sara Duterte, silang lahat po, bangayan lang ng bangayan. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Yes. Ang taong bayan po ay naghihintay. Naghihintay kung mako-convict o ma-acquit. At sa tingin ko, may nagkaroon ng desisyon dyan, may mga madidisappoint. Kung na-convict, may madidisappoint. Kung ma-acquit, may madidisappoint. Yes. Pero alam ko po, I am very confident na ang mga Pilipino po can live with it. Yes. Magkakaroon Tama. lang sila ng pansamantalang damdamin pero patuloy pa rin po ang buhay. Diba? Ganun lang yun. Convict o quit, ayos lang yan. Ang importante lang naman sa atin, makita ng taong bayan, gumugulong yung batas. At para naman tong mga tatanga-tanga tong mga senador na to, hindi ba kayo nadadala? Na kapag tinatakpan nyo ang katotohanan, nagagalit ang taong bayan, ilang impeachment na ba tayo? Ilang impeachment na ba tayo? Hindi ito bago sa paningin at pananaw natin. Ito po ay matagal na nating nakasanayan na nga natin to eh. 'Di ba? Akala yata nitong mga ibang senador, ganun-ganun na lang ang pagtatakip ng katotohanan. Lalo pa sa bilis ng impormasyon ngayon, na anumang minuto o segundo nakakarating ang impormasyon. Ngayon pa kayo gaganyan. Ngayon pa kayo ngayon nyo pa boboboy ng taong bayan. Kung yung panahon nga ng mga telebisyon, kung panahon nga ng mga radyo, nagagalit at nag-aalsa ang taong bayan, ngayon pa napakabilis ng impormasyon. Sinong tanga mapapaniwala nyo? Diba? Dati-rati nakikinig lang sa mga radyo ang mga hearing. Yung ibang hearing nga, hindi pa napapanood ng mga tao. Ang iba't ibang investigasyon, hindi napapanood ng tao, kundi na lang tatalakayin yan ng media. Pero ngayon, anything can act, anything ma-access ng isang ordinaryong individual na Pilipino. Kaya niya mismong mag-research sa sarili niya at any given moment. Tapos ngayon nyo sasabihin na hindi matutuloy ito, baka kumuha kayo ng bato na ipupukpok sa ulo nyo! Stupid kan. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Diba? Yan ang ginawa nyo. Ginamit nyo yung bato na ipupukpok sa ulo nyo. Di ba? Di ba ganun lang po? Kaya dapat po nating makita na buhay ang ating konstitusyon. Yes. At nakikita natin sumusunod ang mga senador sa saligang batas. Sa aspirasyon na tayo ay magkaroon ng malinis na gobyerno. Di ba? Kasi kung mapatunayan nga yung mga nangyari, yun na, kung let's say, yung mga ginastos sa confidential ban, walang base, di convict. Kung mapatunayan itong mga senator lang, mga House of Representative na to, nagsisinungaling lang pala sa kanilang mga paratang, di
I-acquit. i-acquit at demanda ng perjury. Oo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag na-acquit si Sara, bilyonarya na si Sara, sobra-sobra. Kasi ang dami niyang ididemanda rito. Ayaw nyo ba no, mga DDS, lalong yayaman yung idolo nyo? Yun eh. Yun. Doon tayo dapat sumunod. Ayun, nakalagay sa konstitusyon, pag na-acquit, pwede mong balikan lahat yan. Balikan mo lahat ng nanira sa'yo. Oh. Kaso, wala eh. Ngayon na tayo nakakita nito, ayaw umpisahan ng sinasabi ng konstitusyon. Walang Diba? talo kapag itinuloy ito. Yun kasi yung baka, ako hindi naman po ako lawyer, no? Pero baka kasi hindi alam ng mga senador natin yung term na impeachment trial. Baka sila mismo hindi nila naiintindihan na itong impeachment trial ay paglilitis. Yeah. 'Di ba? Oo. Kasi kung etong mga senador na to parang alam niyo yun, before pa mag-start yung impeachment guaranteed na no yung vote nila sa impeachment. Parang Kasi alam nyo, totoo yung sinasabi niya eh. Gaya nga ini-explain ko kahapon. Ang iniisip kasi ito ng mga senador to, yung impeachment na to, pamumuliti ka. Alam niyo yun? Yung tinatalakay natin kagabi. Ang iniisip kasi ng mga hayop ng mga ibang senador dyan na bobo, pamumuliti ka to. Hindi pamumuliti ka to. Binigyan ng chance sa isang ordinaryong regular hearing na sinasagawa kada taon si Sara Duterte. Hindi nyo naiintindihan kasi. Sa isang taon, kailangan mong idepensa, humiling, at i-scrutinize ang budget ng isang departamento. Naturalmente, aaten ka. Naturalmente, tatanungin ka. Pero si Sara, inisnab niya po lahat yon. Yung palang violation na yun eh. Ano ba sabi sa batas? Kapag isa kang government agency, i-scrutinize ka ng House of Representatives, i-scrutinize ka ng Senate of the Philippines. Pero si Sara po, tinabla ang House of Representatives. Tinabla, ayaw niya sumagot, miski mag-oath, ayaw niya. Oh. Pamumuliti ka to? Ang pamumuliti ka kasi, hindi ka na binigyan ng tsansang sumagot. Yung kay Dilima, yan ang pamumuliti ka. Wala kang kasalanan, pero pinagdusahan mo ng 7 taon. Pero siya, napakaraming oras na binigay sa kanya para sagutin ang mga misteryosong kababalaghan dyan sa DepEd at OBP. Anong ginawa? Imbis na sumagot, nag-outing pa. Diba? Hinihintay siya ng Congress. Nasaan? Nag-outing. Oh. Sinong hinayaan niya sumagot? Yung mga alipores niya. Nung masusukol ang mga alipores niya, anong ginawa? Anong ginawa? Nagwala. Diba? Oh, nagwala. Tapos, napaka-basic lang naman eh. Diba? Ikumpara nyo. Anggara, DepEd, pumunta sa hearing. May problema? Wala. Nagkaroon ba ng maraming drama? Wala. Ilang araw lang inabot, wala pang 1 linggo. Tapos si Sara ilang buwan nang inabot? Magwawalong buwan na tayo ngayon. Halos abutin ng 1 taon. Ang pasirkus-sirkus diyan sa confidential fund. Bakit ayaw sagutin? Si Anggara nasasagot. Oh.
Sigurado kayong sigurado na wala siyang ginawa. So bakit ayaw nating matuloy itong trial para magkaalaman talaga Oo. kung meron siyang ginawa o wala. Ito nga eh. Tuloy nyo na. Kung ayaw nyo i-consider ang ebidensya, gusto nyo lang i-acquit dahil kaalyado nyo siya, edi gawin nyo na rin. Di ba? Basta dapat may trial. May trial. Kasi kami ng mga taong bayan magsasabi sa inyo, napakatangan ninyo. Oo. Oh. Di ba? Napakatangan ninyo. Walang kwenta kayong senador, bakit ganyan ang ginawa ninyo? At kung nag-convict naman kayo kasi galit nyo lang tong si Sara, wala namang ebidensya, tanga rin kayo. Oh, di Di ba? ba? Kami ng taong bayan na maghuhusga sa inyo. Pero ituloy nyo na. Di ba? Kita mo? Tayo kasi maghuhusga, kaya nga ang gusto lang natin, ituloy nyo. Ituloy nyo. Wala eh. Di ba? Wala. Biro nyo, hindi pa inakyat na. Hindi nyo pa rin ginagalaw. Anong klase yan? Ano hinihintay nyo? Baka uwi si Garapon? Kagaya ngayon, ang dami yung oras. Baka mamaya, nasa mga bahay lang sila or nagbabakasyon imbis na nagpe-prepare na kayo for the impeachment trial. Tama. Kaya nga. Nako. Ayan. February 5 hanggang June 2. Higit isang araw na ang lumipas. Di pa. Di pa ba na Calendar. calendar ni Senate Siya President? mismo. Siya mismo. Ano daw ba yung timeline ng impeachment proceeding? Baka hindi pa niya na-kalendaryo kasi. Alam mo, Kaya niya pinapamove. Alam mo, Rolly, mabuti nabanggit mo yung 100 days na yan. Aha. Kasi sa pangkaraniwang Eh na. korte, ang kaso talaga medyo tumatagal. Sapagkat madami pong nakahain sa nakaso sa isang araw. So binibigyan po ng huwes na pagkakataon ng 10 kaso na maihain nila sa araw na yon, pero hindi nila matatapos ipagpapatuloy sa ibang araw. So nagkakaroon talaga ng medyo mahabang panahon bago matapos. 'Di ba? At siyempre, kung gusto nilang ebidensya, ayong ibigay, nag-a-apply pa sila ng sampina. Diba? So, ganun po ang nangyayari sa pangkaraniwang kaso. Ordinary Pero court. dito po sa impeachment, ibang-iba. Lahat po ng kapangyarihan ng gobyerno para mapabilis itong trial na ito ay pwedeng gawin. Yes, biruin mo din 24 sila. Ang judge nga, isa lang eh. 24 sila at sinabi po, mag-uumpisa parati ang impeachment trial alas 2 ng tanghali. Hanggat matapos. Araw-araw. Di ba po? At hihingi ng sampina. Ang daling gawin ni Senate President. O, NBI. O, NBI. O, PSA. O, Budget, Department of Budget. I-announce lang sa radyo. Bibigyan na po kayo ng sampina. Mabuti po, bigyan nyo na po sa amin. Hindi ka mukha ng ordinary court na ina-apply. Ito, napakadali ng proseso because the panoply of all governmental powers to prosecute the case and to defend the case will be immediately available. Yes, they have all the resources. They have all Kita mo? Nasa kanila ang lahat ng resource. Nasa kanila ang power. Nasa kanila lahat ng mandate. Pag pinasampinan nila ang bangko, immediately yon. Wala pang isang oras. Lalo na ngayon. Lalo na po ngayon ha. Lalo na po ngayon. Hindi po katulad ng sinasabi ni Atty. Mel. Dati po, i-announce pa sa radyo yan. I-announce sa TV. Pero ngayon, iba na po. Meron na po tayong email. Meron na po tayong Facebook. Meron na po tayong Viber. Meron na tayong WhatsApp. Lahat po yan makukuha ng mabilisan. Pero ngayon, kung kailan nandito tayo sa mabilis at teknolohiya, para yatang bumaligtad. 'Di ba? Para yatang bumaligtad. Parang bumalik tayo noong panahon ng kopong-kopong na kung saan parang lahat ng opsyon tinatakpan nila para mapatagal. Tas bandang uli sasabihin sa atin, iaakyat sa Supreme Court. Kupal pala kayo eh. Joshua Cristobal, thank you. Ayaw nang magtrabaho ng mga senador natin na maayos. Ia-abolish na ng taong bayan yan. all the resources. Sana yung utak may resources rin. Yung resource ng utak meron din sila. Ayun, may scarcity tayo. May scarcity yung resource ng utak. Pero ganyan lang po. Kaya gustong-gusto ko itong sinabi ni Rolly Salibay. Pinaalala niya sa atin, 100. Opo. Alam niyo, sa tingin ko, sa 100 araw, matatapos yan.
Kasi parang nung February din, parang kung hindi po ako nagkakamali, ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy nung February, kasi raw unfair, kasi maa-acquit daw agad because of the composition, etc. Yung election daw, busy ang mga tao. Ngayon naman natapos na yung election, ay wala na kasing oras, tatawid. Biro mo kasi ganito po, kung ginawa natin ng February yan, February 5, up to now, na 100 days, tapos yan eh. Tapos po. Tapos yan. Kaso, pinagbigyan natin si Chis Escudero, mabait yung Pilipino eh. Pinagbigyan natin si Chis Escudero kasi nga daw eleksyon. 'Di ba? Kasi nga daw adjourn sila. Yung forthwith daw, hindi gumagana kapag adjourn. Wala, shall forthwith, wala daw pag adjourn.